14-94, kalapitan ng inyong mga radyo. Kalasan, Voz ng Bayan at kakampi ng masa. Standby. Okay, so magandang umaga po sa ating mga giliw na tagapakinig Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Magandang umaga po. Nandito naman po ang programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. At syempre po, ako po ang inyong kalasag at tanod ng bayan, si Tito Di Juan. At syempre po mga kaibigan, nandito po ang ating mga partners. Ating pong mga masisipag na mga partners sa ating pong programa. Ang ating pong muse na ating programa, si Kasamang Mayet. Magandang umaga, Kasamang Mayet. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Siyempre, dahil nandito po ako, naka-live tayo sa YouTube. No? I-upload ko yan sa YouTube at mapapanood niyo yan. Anyway, so ako ho ay nandito dahil lagi ho akong absent, madalas akong absent dito, kaya ngayon, swerte at nandito ako. Pero yung mga nakuha kong balita sa Balitaan sa Rembrandt at kahapon, yan, no? At ibibigay ko yung tungkol sa mga kalahi kong lumad na pinag-iinitan ng AFP sa mga taga-Mindanao sila. Okay, mamaya yon. And then, oy partner, kumusta ka na? Ito. Sorry, no. Partner, hindi ako matulog. Magandang umaga, kasama Romy. Magandang umaga sa inyong lahat, sa lahat na nakikinig sa aming programang Kalasan dito sa DWSS. At siyempre po mga kaibigan, marami po tayong mga tatalakayin ngayon na mga issue ng ating lipunan. Lalo na po yung mga napuntahan ni Kasamang Mayet doon sa may forum, broadcast forum doon sa may Rembrandt Hotel. At siyempre po, bago yan, ibatiin po muna natin yung ating po mga taga-subaybay na walang sawa pong nakikinig at talagang nag-aantabay sa programang Kalasag Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. At siyempre po, binabati ko po ang mga sumusunod. Si Kuya Nani ng Bulacan, si Ate Tess, si Ani Di Juan ng Diparo Subdivision na Natividad, si Alan Olalia at ang kanyang may bahay na si Ima Olalia. Gayon din po si Bong Lim at ang kanyang may bahay na si Beth Lim. At siyempre po mga kaibigan, mga taga-subaybay, advance happy birthday po kay Ben Latigo sa kanya pong 44th birthday sa September 26. Kay Ben Latigo ng Balagtas sa Bulacan. Advance happy birthday po. At siyempre din po, happy birthday din po sa ating pong kaklasito. At ito po yung ating pong kaibigan, si Nida Akayan. Happy birthday po. At siyempre po, belated happy birthday kay Jeremy Di Juan noong last September 17. Kasamang Mayet. Hindi niyo ako babatiin? Bakit? Birthday mo ngayon? Hindi. Ano? Hindi pa sabi ko lang, September 12. Alam mo ba yun? Ay! Belated happy birthday! At po, dapat may blowout dito. At talaga namang buenas tayo, tatawag na kami. Oo, ikaw kubra ka pa sa loto. Actually, tinit lang kami ako ng mga anak ko doon sa SM Sukat sa Sabori nung araw na yon. Okay. And then pumunta na ako diretso sa Baguio kasi trabaho muna. At malapit na pala yung aming Pasko mga kasama, no? September 29 ay 30, no? September 30 ang aming Pasko. At October 1, yun yung pinaka-final. Pero may tanong ako sa ating mga tagapanood at tagapakinig kung saan nakasulat yung October 1 na aming Kapaskuhan. So, ang cue, humarap lang po kayo sa salamin at kayo ay magsalamin. Ay, ibig sabihin, makikita doon sa salamin. Sa harap nila. Pag sila ay humarap sa salamin. Na nakasalamin. Yan. At anong premyo? Siyempre, sabon. Yung tatama ang sagot. Kaya, sa October 1, anong araw yung October 1? Webes, ano? Sige. Sabaduhan nun.
sa ako i-announce kung sino yung nanalo. At syempre po mga kaibigan, marami po tayong mga talakayin ngayon dahil po sa talaga naman umpisa na po, nagsusulputan na po ang ating pong mga aspiring na maging presidente at vice presidente ngayon ng ating pong bansang Pilipinas. Talagang nakikita na po natin ang kanilang pong mga pangako na walang yung kamakayan lang. Nandeklara na po ng kanilang pong intensyon na pagtakbo po sa pangpanguluhan at pangalawang pangulo ang tandem po ni Grace Pu at ni Chis Escudero. At talaga naman po sa simula pala po marami na po yung kanila pong ipinapahayag na gagawin po pagdating po ng eleksyon at kung sila po ang makaupo. Talaga naman po yun maasahan na po natin yan na yan po ang lalabas sa ating pong mga kandidato. Pangako na naman po at pangako at pangako at pangako na naman po. Okay. Ipasok na natin ang ating correspondent na si July Pudo. Kasamang July, pasok! Yes, salamat Tita Diwang. Magandang umaga. Kasama dyan si Ma'am Mara. Si Ma'am Mayet at si Romy Matulog, ang ating pong mga partner. Pagkit mo yung election, di ba? Postos, magkakaroon din tayo ng election. At inaanyayaan ko kayo to join us sa Boston Press Corps. Inimbitahan at yung bago luma. Basta kompleto lang yung requirements nyo na you are legitimate broadcasters and columnists. Siya ba? Talaga na pinabago na naman ng Bureau of Customs sa San Caterbac, napakaraming mga kausyo na pumapasok dyan na nagpapanggap na sila raw yung media ng customs. So sabi ni Commissioner Villa, doon pa naman nalipyason, nila ako nga niya, ang problema, tumami naman yung kausyo, pero kung nakapasok din yan, mga wala naman sinusulat, sabi sinusulat daw sa tubig, ito sa pader. Iba naman yung nagpo-broadcast sa kubeta, sila na nakakakinig. Baka nagbabanda lang yun kasamang July doon sa mga pader-pader at nag-drawing doon. Oo, nag-drawing doon. Tingnan mo mapapuli mo poster samantalang yan ay isa yan sa umaangkat ng pera ng ating bansa at sa pagbabayad ng tamang pulis. Wala ay smuggling ha. Smuggling, hindi naman nagpapayad po siya. Dito siwan ka kamayat, di ba? Yes. Basic kayo. Ngayon, ang ginagawa namin, if you're interested, Sir Tito Diwan, naman may mag-join ka nyo. Tinatanggap namin lahat yan. Punta kayo ito para makapag-profit din kayo sa Bureau of Customs. Kayo ay legitimate. Oo. Alam mo kasi dyan, yung mga auction nun, pumasok dyan, gusto na naman nila na sila matatag na dyan, yung wala mapagitin pa. Alam, kilala mo sa Tito Diwan, mga matatag na ng broadcaster. Kilala na. Pero ang problema, wala naman silang mga requirements. I think, kasi ngayon, hinahanapan yung programa mo. Kung halimbawa, may program ng kalasad, yung ba may EDI, may chef. Talaga nagpo-broadcast siya. Kung naririnig mo sa kanila, din kasi, totoo niya, ginawa naman ang costume, ano yan mali collection niya, di ba? Tama. Dami yung mamang media dyan, ako, hindi sa totoo lang, hindi ako naano dyan, talagang yung mama talaga as in. Pag may events naman dyan, meron talagang budget. Talagang pinabudget na yan. Talagang natural naman yun, di ba? Alam ko naman alam yun gusto ni Commissioner mataat po. May budget, malinas, walang pagtatalunan. Hindi yung pwedeng mag-ahari-harian dyan na biglang gusto nila, pero sa mga kasi dyan na may mga custom media, custom prime media, ito press corps. Ano yung department? Sino ang media? Di ba? Napatalo ang custom sa magkasilan yung press corps Dapat magkaisa rin naman. Ayaw na mga to. Dahil siya nakinakapang nakapulong, gusto pa rin sila makinakapang yun. Kaya hindi pa pwede na sabi nga ni Commissioner nila, unify. At kailangan magkaisa, malaman natin, walang engage ang posibleng talagang may pag-poverty sa bureau. Ako kamang, nakamang mundo ko saan sa isang na pasok sa loob, kompleto ng patulong. Yung iba kasi dyan kasamang July, dahil nga sa matagal na sila dyan, talaga namang siga na. Okay, kaka. Pinagsasabi sila rin mag-iimbestiga sa amin. Wala siya dapat. Kasi yung post ng press ko, ay siya lang mag-iimbestiga sa amin.
Mhm. Kayo eh, ano ba kayo? Wala naman kayo mga requirements clinic eh. Nag-aaral ng business, okay, so matagal na kayo. Long overdue na kayo. Huwag naman ganon. Sana, sabi ni Commissioner, kung sakaling mawala siya, tuloy-tuloy ito habang makabuhay o forever. Itong press tour na to. Para siya, ibang mga press tour, di ba? Alam mo Correct. kaya? Mhm. Pero sana, yung katulad yung kay Mang Red, may press tour yan siya sa Red Dot. Alam ko eh, may samahan dyan eh. Yes. Yes. Eh, ganun sana ang samahan yung may papasok. Ang gawin mo, kung legitimate siya, hindi naman taga-custom yan eh. Wala ka karapatan dun eh. We have a freedom of press, di ba? Di ba? Tama ka dyan, kasamang July. Karapatan niya, kahit na yan, local, kahit na national, kahit ano, basta nagpapatunay, kasi nagra-radyo, kahit yan ay airtime, yan ang piniwaan ko lang eh. Pag sinabi ng airtime niya, legitimate yan eh. At least, nakikita mo yung outlet yan. Mhm. Pero pag hindi na nag-broadcast, kahit may airtime yan, hindi na legitimate yan. Wala na. Siyempre, tulog na eh. Oo, eh, kasi sabi nila, airtime lang yan, kahit airtime yan, naninig ko naman sa radyo. Mhm. Eh, ikaw, masakla, wala ka naman pinagra-radyo. Pinagra-radyo ka sa kubeta. Nagbibideo okay lang siguro yun. Oo, kaya sabi namin, kung sa kayo, anyayaan ko kayo, baka magkaroon ng national meeting. Kaya text kita, tawagan kita dyan. Magtawag tayo, magpakarami tayo dyan para makita niyo yung mga nangyayari dyan sa Boston. Hindi lang kami, porque matagal na kami. Pati kayo, Mhm. pati bulgar niya, kahit wala kami, karapatan yun eh. Correct. Freedoms of mind. Ayun lang ang aming update pa. Baka maano eh, sayang yung programa nyo, umaba eh. Sa mga dito diwan at mayat para sa kalasan. Boses na masa, sila'y pudok, nagugulat, dito na yun daw eh. Iyan po mga kaibigan, ang tinig po ng ating kasamahan dyan sa Bureau of Custom, si July Pudok. Kasamang Rami, talaga naman nanahimik ka, kasamang Rami. Batiin mo muna yung mga isang katerpa mo babatiin dyan. Okay, binabati ko nga pala yung... Ang dami mong listahan dyan, puno-puno yung wala mo. eh. Umpisan mo na. Yung kapo natin, yung sa Tip Arbes Central, si Mr. Ricardo Amparo. Magandang umaga po, sir. Tapos si Lina, si Roland Riverde Matunog, at si Telma Temyo, Handosay, Jonah, ang reyna ng mga pusa, kapitbahay ko sa forestry, sa Kuliat, Quezon City. At sa Tanya naman sa Dada Family, Quezon Family, Magliti Family, at Matunog Family. Magandang umaga po sa inyong pagkikinig sa aming programa. Okay? Okay, kasamang dito, kahapon kasi isa si Danny Atienza na naglahad ng kanyang, psychic rin niya si Danny Atienza, ng kanyang nakikita tungkol sa pagdideklara ni Grace po ng kanyang kandidatura sa sa pagiging presidente. Balikan natin yan kasamang Mayet at atin mo na pupunin yung report ng ating pong reporter dyan sa labas ng himpilan. Si kasamang Joe Bernardo, sabi ng Lina, magandang umaga kasamang Joe. Yes, magandang umaga. Kasama nga dito at Ate Mayet dyan. May background music. Nasa Quezon City tayo ngayon, pero meron tayo nakuhang informasyon mula sa North Caloocan ng mga estudyante doon sa may UCC Congressional. Yung kasiguruhan ng mga kabataan dito na nag-aaral dahil ito yung mga scholar doon ni Mayor Roca Malapitan. At tinatanong natin itong mga estudyante
Mga nakaraan, meron tayong mga balita hinggil doon sa tinapon na bangkay doon sa lugar na yun. At samantala, napadaan tayo dito sa may Novaliches stoplight sa Bill Crater mismo. Na kung saan nakita natin yung traffic doon sa Susano sapagkat itong mga jeep ng Pico, Camarin at mga Orduha ay nakapila doon sa gilid ng kalsada ng Susano. Correct ka dyan. Nag-aantay ito ng mga pasahero at kinausap natin yung ilang enforcer doon sa kanto dito sa may stoplight. Hindi doon nila restriction, mayroong tao doon nakalagay doon. Kaya sabi nila, mananagot sila kung aalis sila doon sa kanilang pwesto, sa kanilang ete. Baka naman Pansin dito. kasama nyo. Okay. Baka naman mananagot sila kung umalis sila sa kanilang pwesto dahil nanguhuli lang po sila ng lumalabag lang. Hindi po doon sa mga driver na nakaparada, lalo na sa mga tricycle. Alam mo kasamang Joy, yung traffic light dyan, dyan sila nag-uumpog-umpog. Tingnan mo naman, nung last time may experience tayo dyan kasamang Joy, dahil nung dumaan tayo dyan, may isang ambulansya dyan na hindi halos makadaan at nilapitan po natin yung traffic enforcer dyan na nagkukumpul-kumpul dyan po sa may stoplight. Ang system po, nakikita naman daw nila at kinukuha po kasama nyo yung lisensya natin dahil po yung pinuntahan natin sila. Oo, kaya nga kanina nga kinausap natin sila at kilala ko ng ilang mga enforcer doon. Kaya pinaalis na dahil nuhuli ako. Sabi ko, hindi, may complain ako, nakita ko yung mga sasakyan doon na kabila, pati yung mga tricycle na nag-focus at nagiging bottleneck ito ng traffic doon sa may Susano Road. Kaya agad-agad naman silang pumunta roon, mga inano ko sila, pinausap ko sila, at pinapukunan ko sila ng picture Sabi ko, jurisdiction nito, parehas-parehas doon, ng Novaliches. Isang bayan lang ito, kayang-kaya yung asikasuhin ng traffic yan. Tumilos naman sila kaagad. Kung hindi natin sila kukumprontahin ng gano'n, hindi sila kikilos. Ang inuhuli lamang nila yung mga motor. Correct. Yung motor wheels na nakasarada, hindi nila hinihina ito. Diba? Merong tinatawag doon yung mga rider. Dapat lang. Kasi ang inukuha nila, motor. Motor. Ang may sasampa nila sa truck. Pag nakalagpas ka sa may konting guhit dyan, uhulihin ka kaagad ng mga mokong na yan. Pero yung traffic, tinitingnan lang po nila. Imagine niyo po na halos hindi makadaan yung motor. Pero tinitingnan lang po ng mga nakaumpugan, kakumpul-kumpul ng mga traffic enforcer. Kaya tayo po nananawagan dyan kay Major William Villafranca. Ang inyo pong mga tauhan dyan, mga inutil po yan. So, yun. At minsan, nakikita rin natin dito, nakukosong sa ilang mga tulis. Isa na rito yung reporter na si Masipan. Huling-huli ko, na inutusan niya yung driver, ilagay yung pera doon mismo sa motor niya para hindi nga naman kinakabot sa kanya. Yan naman kasi may ulat sa mga dito, mula dito sa North Caloocan at Quezon City. Nag-uulat, Joe Bernardo, Karapinang Masa, DWS. Okay, yan po mga kaibigan ng ating pong reporter dyan na si kasamang Joe Bernardo. Kasamang Mayet. At talaga naman pong marami po tayong mga talakayin talaga kasamang Mayet. Ano po yung inyo pong nangyayari po dyan sa may Rembrandt Hotel kasamang Mayet? Ayon kay Danny Atienza, sa pagdideklara ni Grace po, no, na maging presidente, kandidato ng pagiging presidente, may nakita siya, may pangitain siya na papatayin siya sa tulad ng kanyang Huwag naman! Oo. Hindi tama yun. Kaya nga, pag-ingatan, ayun ang panawagan niya ha, pag-ingatan daw sa pagsakay ng eroplano, kagaya na nangyari kay Robredo, and then yung mga pagkain niya at iniinom. Ngayon, tinanong ni kasamang Joby doon, baka mamaya ka, Danny, ikaw ang paghinalaan dahil ikaw ang nag-announce niya. Sabi niya, ito nga ay hula. Kung si Fernando po ay nahulaan ko noon na siya ay dadayain sa kanyang kandidatura, ito ngayon, papatayin siya. Si Grace po. Kaya pag-ingatan po, yung lahat na nagmamahal at sumusuporta kay Grace po, yan ho. At isa pa, ang sinabi niya, may pagkakamali si Grace po sa pagpili daw ng vice presidente. Kung ano ang dahilan yon, maririnig niyo na lang po dahil i-upload ko po sa YouTube yung kabuuan ng pagsasalita ni Danny Atienza. And then, si Dato
Homorito Guaynon ay taga Mindanao. Kalumaran, Mindanao. Siya po ay nag-aapila sa gobyerno natin dahil ang AFP ay hinaharas po sila. Ang mga eskwelahan na kanilang pinatayo ay talagang pinipilit pong inuhusgahan na yun daw po ay nagtuturo ng mga tungkol sa pagre-rebelde sa gobyerno. At yung mga lumad na kanilang kasamahan ay doon mismo pinatay sa eskwelahan yon. Kaya ho, panoorin niyo po uli sa YouTube yung kamuuan ng pagsasalita ni Datu tungkol dun sa mga anomalya at reklamo nila sa AFP. And then, meron pa, si Congressman Samuel Pagdilaw ay nagdeklara po ng kanyang pagkakandidatura sa pagiging senador. At sabi nga ni Danny Atienza sa kanyang pangitain ay magiging number 9 si Samuel Pagdilaw. Dating general po yan. At kung paano yung plataforma niya, maririnig niyo pa rin po. Tindig balitaan sa Rembrandt yung petsa kahapon, September 18. At syempre po kasamang may, dahil si Congressman Pagdilaw, ay kilala po natin yan, dahil po nung tayo po ay nasa Balikatan People's Alliance, ay nakakasama po natin yan. At tayo naman ay miyembro noon ng CIS niya. Talaga naman pong nanalo po sa doon. Pero yun ang masaklap nga lang, kagaya po ng ibang mga kandidato at politiko, kilala tayo ng una. Pero nung nakaupo na po, may hirap na pong hagilapin. Ang hirap na pong malapitan. Anyway po, ganun talaga po ang mga politiko. At siyempre po, bago tayo po ituloy-tuloy dyan sa ating pong programa, binabati ko muna po ang ating pong kaibigan na dating kapitan ng Ibayo. Talaga namang ito'y napaka buti itong ating ang dating kapitan ito. At happy birthday kay dating kapitana Evelyn Agno. Talaga na pong nag-celebrate daw siya ng kanyang karawan kahapon. Happy birthday at nawa. Masaya po kayo sa inyong karawan at dagdagan na naman po ang ating pong edad. Kamusta na po kayo? Ito po ang pagbati mula po sa ating kasamang si Vince Flores. Ito kumari po namin ito, si kasamang, si kumaring Evelyn Agno, dating kapitan. Okay po. At siyempre po, talaga namang napakarami po, yung kunti lang yung binati ni Kang Romy. Batiin mo na sa Romy. Sige, batiin ko na si Leah Matunog, Matunog, Leah Crossway. Napakatunog. Yes, so ang dami mga matunog sa partner. Tapos Loni Ansale, Efren Gumira. Ito si Efren Gumira, partner, kaklase ko pa to sa high school na sa YouTube ko na nakita, sa FB. Sa Fish Tray, sa Bulacan, Bulacan, Luzon. Na si Analisa Monit Rivera Harliga at ang kanyang pamilya at mga kapitbahay niya, si Edna, Ere Morello, Nodeto at Divine Basmayor, Violeta Escario, Ane Nevero. Okay, isa rin sa mga kasama doon sa guest ng balitaan sa Rembrandt kahapon ay sina Luz Ilagan, representative ho yan ng Gabriela, and then si Tom Pastor, yun ho yung ama ng pinatay na car racer. No, pinatay Si Enzo at Pastor. si Enzo Pastor. At inihayag niya doon yung kung ano yung mga update dahil ang talagang positive na yung abangan niya yung killer kung sino yung pumatay talaga kay kay Enzo. At siyempre po, atin pong isang panawagan muna po dyan sa mga kinaukulan po, lalong-lalo na po dyan sa may Meralco, Malolos. Isang pong panawagan na dapat po maaksyonan ninyo. Dahil po dyan daw po sa may barangay Santa Elena, Sitio Buga, Hagunoy, Bulacan, ay talamak daw po ang mga jumper po ng kuryente dyan. Ninanakaw daw po ang kuryente ng ating pong mga residente dyan. Kaya, panawagan po natin sa Meralco, dito sa Manila, o kaya dun sa inyong satellite office, at kay Barangay Chairman Doroteo Reyes, na aksyonan po yung complaint ng ating pong mga kababayan dyan, ating pong mga residente dyan, dahil talamak daw po ang nakawan ng kuryente.
delikado po yan. At yan po'y binabayaran po ng taong bayan. Kaya po yung Meralco, kilos-kilos po kayo, pakita nyo po ang sinasabi nyo na may nakukulong dyan. Alam ko naman na yung lahat ng nilanakaw niyan, sinisingil nyo rin sa mga customer. Kaya parang wala kayong pakialam. Aksyonan nyo po, mareklamo na ito dahil ang nagbabayad po na ito ay taong bayan. Mga ninanakaw na kuryente ito. Diyan po sa may Sitio Buga, Santa Elena, Aguroy, Bulacan. Kaya po, Kapitan, kumilos na po kayo para po hindi mahuli ang lahat. Tayo naman po pari-pariyo nagbabayad dyan sa mga ninakaw na kuryenteng yan. Samang Mayet. So, may pagbati ba si kasamang Vince? Yun sa mga mahal niya sa buhay. Yan, ako na ang babati sa inyong mga kasamahan dyan sa bahay. Kasamang Vince, pag ikaw absent, ako naman ang present. Yun lang. Totoo taguan yun. Oo, tama. Ganyan talaga yun. Anyway, so ako si Mayet Robles na talagang pasensya na ako kayo kapag hindi niyo ako nakikita dito o napapakinggan dahil talagang busy po ang inyong mami. Kasi mami at babaeng lagalag. Dahil ang pundasyon po sa material ang siya hong ginagawa ko sa ngayon. Yung pagpapatatag. Kasi meron na akong taglay sa may spiritual na katuruan and then yung material na lang sa pamamagitan ng Sun Life. Okay. Sun Life of Canada. Yan, ako ho ay isang ahente na at certified na insurance agent. At syempre po mga kaibigan, kung nais nyo pong mapasigurado ang inyo pong mga ari-arian o kaya mga buhay, lumapit na po kayo kay kasamang Mayet at ipa-insure po sa Sun Life. Actually, ang programa nga nila, talagang, pagdugtungin na yung pagitan ng Class AB at saka Class CD. Kasi lumalayo ang gap. Kaya ang bagong presidente ngayon, ang siyang talagang may advocacy niyan, at kami ho ay willing talagang magkaroon ng financial, tawag doon? Okay. Pupunta ho kami para ipaliwanag sa inyo, lalo na sa mga pamilya na masisipag at sa nagtatrabaho upang maunawaan nyo kung paano tayo poproteksyonan yung money for life. Yan. So, kaya gagampanan ko yan bilang ako ay isa sa mga agent. Kaya nga po sa ating pong mga kaibigan, mga taga-subaybay, kung gusto nyo pong mapasigurado po at saka yung financial freedom na sinasabi natin po, lumapit kay kasamang Mayet. At siyempre po mga kaibigan, marami po tayong mga pag-uusapan. Kunti na lang po yung oras natin, pero ito yung pag-usapan po natin. Dahil po yung mga lumulutang ngayon na mga aspirant para maging presidente at vice-presidente, ay yung tandem ni Grace po at saka ni Sis Escudero. Yung tandem naman na sinasabing tandem ni Mar Rojas at naka ni Mrs. Robredo. At yung kay VP Binay, medyo wala pang kasiguraduhan kung sino po ang kanyang katandem. Pero, ang payo lang po natin sa ating pong mga taga-subaybay ng ating pong programang Kalasang Boses ng Bayan at Kakampi ng Masa. Huwag na po tayo magpadala sa mga matatamis na pananalita ng ating pong mga kandidato. May nagsasabi pa nga po dyan na walang iwanan. Pero tingnan niyo po mga kaibigan, Nakaupo na. iniwanan po ang pamilya. Meron po tayo dyan. Suriin po muna natin ang sinasabi po nila. Dapat po pantay-pantay. Hindi po, kahit yung daliri po natin, hindi talaga po pantay. Kaya, kung kayo po ay nag-isip-isip kung sino po ang nais ninyong iupo, talagang pag-isipan ninyo ng maraming beses yan. Dahil umpisa na po yan, na nagdideklara po sila na sila ay interesado at nangangako na yan. Kasi wala pa nga po yung kumpanya, pero nangangako na po yan. Marami na po silang gagawin. Pero pagdating po na nakaupo, wala na po. Kaya ikaw na po. Puro na lang tayo upo. Yun lang. Hindi po natin makikita ang tunay na serbisyo publiko. At syempre po, mga kaibigan, talaga naman po kung titingnan po natin, ano po ba dapat ang kwalipikado o kriteria na pagpilian sa isang kandidato? Hindi po yung kesyo sikat, kesyo Mapera. mapera,
Kesyo, yung iba nga dyan patalastas bumalik na. Bakit? Noong una pala yung wala pang eleksyon, hindi bumalik. Ngayon na may eleksyon na, babalik na. Yun lang. Ano po yan? Pinapakita lang po natin na may interest po talaga tayo. Dati kung wala dapat yung eleksyon, ginagawa mo na yan, pagdating ng eleksyon talagang makikilala ka ng tao na kahit kung ng eleksyon yan, gumagawa yan. Kaya mas lalo makagawa yan kung talagang tatakbo yan. Kaso hindi. Gagawin lang po natin, gagawin lang po ng mga nangangako pag malapit na ang eleksyon. Ipapakita po nila yung mga plataforma ng gobyerno, pero nung una wala naman. Nakaupo naman. Puro nakaupo sa pwesto, wala namang ginagawa. Kasama Rome, medyo talagang hindi na in ngayon Hindi, ano lang. Ano masasabi mo dyan kasama Rome dun sa ating pong tinatalakay ngayon, sa ating pong mga aspirant na magiging presidente at vice-presidente? Dapat hindi lang puro pangako. Kailangan gagawin nila. Kasi wala na paurong na tayo ngayon. Kailangan mag-abante tayo. Hindi yung paurong. So, sa tumatanda na ang mundo natin. sa ganang amin naman, kasi meron yung isa sa aming kapartner ay talagang marunong din magbasa ng ugali ng tao sa pamamagitan ng pangalan. Kaya kapag given na yung mga kandidato at may ilalahad na yun, pwede ho kayong magtanong sa amin, no? Kasi ang kapasukan namin ay September 30, yun. Iniimbitahan ko kayong mga nakikinig ngayon na sa Sitio Mataric, Camarin, Caloocan City, doon ho namin gaganapin sa aming templo. Yan, Sitio Mataric yun. So, yung September 30, banal na hapunan, at doon nyo ho makikilala yung taong nagbabasa ng pangalan. So makikita po sa pangalan yung kanyang ugali. Kaya mapipili nyo yung inyong mga kandidato. Ayan. Okay. At syempre po, talaga namang medyo kinakapos po tayo talaga sa ating oras, mga kaibigan. Better luck next time na naman. Always naman basta tuturo na natin kung saan nila matatagpuan yung mga sinasabi natin dito. Okay, so ulit ko. Ako si Mayet Robles, ang mami at babaeng nagalag, ang naghahatid ng balita sa Balitaan sa Rembrandt. Okay, i-click nyo lang po sa inyong Facebook ang pangalang Marieta Robles, or sa YouTube yung Tindig Balitaan sa Rembrandt September 18, 2015. At doon nyo ho mapapanood yung binanggit ko ngayon na balita. At syempre, inaimbitahan ko kayo sa aming Kapaskuhan, September 30, Sitio Mataric, Camarin, Caloocan City. At doon nyo ho makikita ano ba talaga itong banal na hapunan na sinasabi namin. Yun ho ay masasaksihan nyo at isa kayo sana sa maging saksi doon. Okay? Okay, kasama kami at pahabol partner galing sa sa Balaga, Bataan. Jose Coson, Etere, Jose, Jeron, Sofia, Kuya Bert, Coson, Ate Vivi, Bel, Lisa, Tis, Maria, Karen, Dayan, Lisa, Helen, Duday, at Jane, at Kathleen na lang po. Yung good give me you, for you. Okay? At saka, maraming salamat po sa pakikinig sa programa naming Kalasan dito po sa DWSA. Okay, magandang umaga. Okay po mga kaibigan, bago tayo po magpaalam, binabati ko po dyan yung mga taga-Bataan na yan. Talaga naman pong masugid na taga-subaybay, tagapakinig ng programang Kalasan Boses ng Bayan at kakampi ng masa. At syempre po, magkariligan po tayo muli sa sunod na Sabado. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Ako po ang inyong Kalasan at tanod ng bayan, si Tito D1. Maraming salamat po!